Usapang P. Puso, Pamilya, Puson, Puwerta. Good morning! Usapang Pina ulit dahil Friday morning na ulit. At syempre, huwag kayong magugulat na lalaking boses ang napapakinggan nyo ngayon dahil pansamantalang hindi muna natin makakasama si Shrel ngayon. Pero ako po si Gal Karaan at syempre kasama ko pa rin ngayon para sa Usapang PC. Doc Faye, magandang umaga po. Si Doc Faye po ito. Kumusta po kayong itong nakaraang linggo? Nako, nagulat kayo, no? Lalaki po ang bumungad na boses sa inyo ngayong umaga. Nasanay na sila pag Friday nga, morning. Si Miss Shrel ay nawawala. Hindi rin yata nagpaalam sa akin na pansamantalang mawawala. Pero napaka-timely kasi nitong ating usapan usapin ngayong umagang At ito. At request niya to. At request niya, kaya nagtataka ako bakit wala siya. Kasi ano bang petsa ngayon, Gel? June 10. O at sa Sunday diba? ay... Ano natin? Independence Day. Araw ng kalayaan. Okay, pero malaya naman tayong lahat, 'di ba? Kasi very democratic naman ang ating form of government. Pero ang gusto nating pag-usapan ay ang tunay na kalayaan. Usapang pangkababaihan ito eh. So, tunay ba tayong malaya? 'Di ba? Tayo ba'y tunay na may sariling paninindigan bilang mga kababaihan? So, 'yun ang pag-uusapan natin ngayong umaga. At bilang ang ating PEG ngayong umaga ay Women Empowerment, ipakilala natin ang ating panauhin at resource person. Kasama po natin ngayon ang coordinator ng UP Diliman Gender Office at isa rin siyang professor sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, si Professor Nak Kimwel Gabriel. Magandang umaga po, Ma'am Nak. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig. Nasisihan po akong maimbitahan dito sa Usapang P. First time mo, ma'am? Sa radyo hindi, pero sa first Usapang time po sa Usapang P. Yes. Salamat sa pag-invite. Ay, nako, it's actually our honor to be graced by your presence. Yan. So simulan na natin kasi medyo mahaba yung usapin natin, ano. So una nga gusto nating malaman, Professor Nak. Ma'am Nak? Nak? Yeah, Prof? Nak? Hindi naman yata malayong edad natin. Nak na lang. Oo. Prof Nak. Ma'am Nak. Nak na lang. Ako, Nak. Nak nga palayo ko Nak, Nak. Ay, wag naman Nak. Who's there? Baka sabihin ng mga, who's there? Hindi. Ma'am Nak, Prof Nak, ano po ba ang definition natin ng woman empowerment? Pag sinabi nating women empowerment, paano po ba ito sa Tagalog? Ano po bang term ng women empowerment? Oo. Yung sa akin kasing disertasyon, pagsasakapangyarihan, yung ginamit kong term. No, ito yung kakayanan ng mga babae na makapagpasya para sa sarili nila. Sa akin nga, empowered ang babae kapag nabubuo niya yung loob niya, no, at nakakapag-decide siya para sa kanyang sarili at na-verbalize niya o na isa sa tinig niya yung kabuuan ng loob niya, yung kanyang desisyon, yung mga saloobin niya, yung mga suliranin niya, yung mga sentimiento niya, mga issues and concern niya, na isa sa tinig na yan, may nakakapag-decide siya nang hindi na kumukonsulta halimbawa sa kanyang asawa. No, halimbawa, isang form of empowerment o pagsasakapangyarihan na sa akin, yung halimbawa gusto mong mag-practice ng family planning, okay, 'di ba? Yeah. Yung hindi mo na hihingin yung decision, consent, permiso, diba, ng asawa mo na gagamit ako ng ganito, ng pills, or magpapa-IUD ako, or gagamit ako ng injectable. Kundi ikaw mismo naka-decide ka sa sarili mo, na intindihan mo kasi yung kahalagahan nun, tapos na napagpasyahan mo sa sarili mo na kailangan ko to, gagamitin ko to, eto na yung decision ko. Yun ay form of empowerment na sa akin. Pero pag sinabi pong women empowerment, not necessarily na synonymous siya sa equality. Hindi naman. Hindi palaging ganon. Pero magandang makarating doon. No, kasi pag sinabi nating empowerment, una, empowerment mula saan? So, titingnan mo ngayon yung sources o pinagmumulan ng disempowerment niya o yung kawalan niya ng kapangyarihan niya. So, titingnan mo ngayon, ano yung mga nagpapahirap at nang-aapi sa mga babae. So, basic dyan, yung kawalan ng kabuhayan. No, matagal akong nag-fieldwork sa urban poor women at talagang ang number one problem nila ay kawalan ng trabaho, kawalan ng pagkakakitaan. So, major source ng empowerment, yung kumikita ka ng sarili mo.
meron Oo, kang yung trabaho, meron kang financial na pantustos. independence. Yan. Oo. So, hindi naman natin ibig sabihin dito sa ating programa ngayong umaga yung hindi natin, tinatch na natin before yun yung gender equality, kundi yung boses natin na maiparating natin sa kinauukulan kung ano yung ating mga desisyon, mga ating kaisipan nang hindi tayo sinusupil. Yan. So, hindi rin nga lang kasi pag iniisip natin na women empowerment, parang palaging, syempre may lugi, di ba? Parang nasa posisyon ka na mas mababa. Kaya humihingi ka ng tinig. So, hindi rin lang naman to sa kalalakihan, kundi anybody or anything na mas superior. Ang pakiramdam natin ay mas mataas ang posisyon kesa sa atin. Yan. Tapos, maliban sa kabuhayan, trabaho, kakayanang tustusan ang mga pansariling pangangailangan, form of empowerment din o nakakapagpalakas din sa babae yung pagrespeto sa kanyang mga karapatan. No, halimbawa yung pakikisangkot sa community, lagi rin siyang inaanohan diyan pinipigilan, pinagbabawalan ng mga mister kahit gusto niyang makisangkot kahit sa mga neighborhood associations or yung mga community organizations. And isa pang importante, paglaya din o pagka-liberate, paglaya yung pinakaangkop na term dun sa mga values, no, mga values, gawi, practices, paraan ng pag-iisip na nakaka-oppress o nakakapang-api sa kanya. Halimbawa dyan yung ang babae dapat ay pantahanan lang, no, ang babae ay talagang sex object o hindi talaga pantay ang karapatan ng babae at lalaki, 'di ba? May double standard. Meron tayong tinatawag na ideology of domesticity. Ito nga yung ikinakahon tayo sa loob ng tahanan. No, at marami pang ibang katulad na ang babae ay mahina, ang babae ay second class citizen, yan lahat ng mga values na ganyan ay hindi nakakatulong, lalong nakakapagpahina at nakakapang-api, nakakapagpahirap sa mga babae. Oo. Pero ito pong yung movement po para sa women empowerment, synonymous po ba ito sa feminism? Hindi necessarily, pero maganda kasing may frame ng feminism ang empowerment. Kasi pwede ka namang maraming hindi naman necessarily pag-present yung mga babae sa mga activities, sa mga gawain ay nakakapagpalaya na yun sa kanya. Pwede kasing nandyan lang siya para masabi lang may involvement ang kababaihan. Pero yung project itself ay hindi liberating or hindi nakakapagpalaya, nakakapagpanatili o nakakapag-perpetuate pa nga ng mga maling kaisipan o halimbawa sa mga development projects, hindi porket present ang mga babae. Ay maganda na yung development project na yun. Hindi lang quantity, kundi dapat yung project mismo ay liberating para sa mga babae. No, pwede rin nating sabihin na yung empowerment ay dapat din hindi lang babae ang gumagawa nito, ang nagpupursige para dito, ang nagpupunyagi para dito. Babae at lalaki at lahat ng kasarian. Lahat ng tao. Kasi hindi naman kakaiba ang women's rights sa human rights So, nagkaroon na lang tayo ng mga distinctions kasi very nga, alam naman natin na talagang sadyang may pagkakaiba ang lalaki at saka ang babae. Very specific din ang mga needs ng mga kababaihan. Pero syempre, napapaloob sila sa framework ng human rights. No? So, ano yung binibigay mong karapatan sa mga kalalakihan at sa ibang mga, di ba kasi marami tayo ngayong ang dami ng mga terminolohiya, mga LGBT, maraming mga gender equality, pare-parehas yan kasi lahat naman tayo ay tao. Yun ang gusto nating iparating, di ba? So nga yung Ma'am Nak, maidagdag ko lang yung sa feminismo kasi, 'di ba? Feminismo ay para sa akin ganito ko lang simpleng dinedefine siya. May recognition ka nung yung problema ng pang-aapi at pagsasamantala sa kababaihan, yung oppression na tinatawag o patriarchy in general,
and may kahandaan ka at o willingness ka na baguhin ang makibahagi, mag-participate para ma-resolve, malutas ang problema na ito. No, so maganda yung empowerment ng kababaihan ay may ganong balangkas, may ganong gumagabay na kaisipan. Although level din ang empowerment, no, hindi kaagad mapupunta sa ganong antas kasi ibig sabihin nun, pakikisangkot din sa pambansang antas, no, ng mga gawain para talagang i-resolve yung mga kunwari national issues na pinag-uugatan ng disempowerment ng mga babae. No, so may antas-antas din ng pag-una sa saloobin mo, yung sa sarili mong pagkatao, napalakas mo, nakakagawa ka ng desisyon. Pangalawa, nakakapag-participate ka sa community mo, na igigiit mo yung mga dapat na natatamasa mo bilang mamamayan, employment, social services, trabaho, lahat ng aspeto ng lipunan. Oo. And then, kalusugan, security, education. Pati yung pagbabago ng kamalayan. Yes. Hindi ito ginagawa ng individual lang. So, dapat, para ma-empower o mapalakas ng babaeng sarili niya, makikipag-isa siya, makikipag-unite. Yung tinatawag nating solidarity. Palaging may aspect ng organizing work ang pagpapalakas ng babae kasi hindi niya to pwedeng gawing mag-isa lang. Kailangan itong mga pagbabagong loob ay nakaugnay sa mas maraming nagbagong loob para mas malakas at magawa nyo talaga yung gusto nyo para yung mga programa, pagbabago ng kamalayan, etc., mas malakas yung puwersa nyong mailalatag at maigigiit. Professor, puntahan naman natin yung kasalukuyang estado ng mga kababaihan natin ngayon sa ating bansa. Sige, anong maibibigay mong opinion as compared sa, let us say, sa estado ng mga kababaihan sa ibang mga nation, sa mas progresibo, o di kaya, syempre kasi, di ba, hanggang ngayon, nung bata pa po ako, nag-aaral pa lang ako, developing country tayo, parang ganun pa rin. Parang hindi naman tayo naalis doon sa ating tag na developing country. Hanggang ngayon, developing country pa rin tayo. Pero meron po bang pagbabago sa estado natin, let us say from 20 years ago, 25 years ago, or even just simply a decade ago, kumusta naman po ang lagay ng mga kababaihan ngayon base sa mga pag-aaral po ninyo at saka yung mga nakakalap natin mga datos? Pero sasagutin natin yan sa pagbabalik ng usapang Ay, ang bilis naman. Break na agad? Yes, ang bilis nga ng oras. Mag-break muna tayo. Ang oras natin ay 10:16 ng umaga. Ito po ang usapang P sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka! Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to. Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka! Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Nung una ko siyang makita, Alam ko na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may not have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world. If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, Kasali ka! Simple lang naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka, makipaglaro, makipaghabulan, mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklap,
Sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito? Simple lang naman ang gusto niya, ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Usapang P. Puso, Pamilya, Puson, Puwerta. At nagbabalik ang Usapang P. Ito pa rin po si Gal Caraan. Ito naman po si Doc Faye. At syempre, kasama pa rin natin si Professor Nakibel Gabriel. Para sa Usapang... Gabriel. Para Gabriel, sa... Para sa usapang women empowerment. O yung natutunan nga natin termino kanina, pagsasakapangyarihan ng kababaihan. So, women empowerment. At meron nga tayo na iwang katanungan kanina, Doc Faye, ano? Ano na nga yun? Simula ba nung, let us say, when we're talking about yung changes sa positioning ng mga babae dito sa ating bansa, malaki na ba ang, naisulong na ba natin? Mayroon bang steps, mga konkretong mga, pruweba na isusulong naman ang posisyon ng kababaihan dito? May napagtagumpayan na ba yung women empowerment movement dito? Oo, bago ko sagutin niya, naalala, hindi ko makalimutan at lagi kong naaalala yung article na minsan nabasa ko sa tabloid na sabi niya, ang title niya, Magpasalamat kang Pinay ka. Kasi kinumpara niya tayong mga Pinay, mga nagagawa natin, at yung estado natin sa ating sariling bansa kumpara dun sa ibang kababaihan sa ibang bansa, naikumpara pa nung article yon dun sa mga Muslim nation. No, so dito hindi na tayo susuot ng mahaba, ng abaya, nagbe-veil, minsan yung iba naka sa mata, nakatakip din niya ng manipis na tela at marami pang iba hindi nakakapamili tayo ng asawa. Means pwede pa tayong manligaw, 'di ba? Yung pinag-uusapan natin, hindi na tayo kailangan yung minamatch pa, 'di ba? Yung tahimik lang tayo at pinamimigay tayo sa ating mga magiging asawa. O yung mga pinapagang rape bilang anyo ng pagpaparusa. So meron tayong mga namo-monitor na ganyan sa ibang bansa. Talaga namang pag sinabi at saka mataas yung ating position sa yung gender index na tinatawag. No, ito ay naglalaro lang tayo nasa number 6 and hanggang number 9. Nagpapalit-palit lang yung position. Ang gender index ay indicator yan kung gaano karaming karapatan, civil rights na in-enjoy ang mga kababaihan, yung kanilang level ng education and others. No, so talaga naman kung ikukumpara natin sa mga nagdaang panahon, malaki na yung iniba at iginanda, inihusay ng katayuan ng mga kababaihan at salamat din sa mga kilusan ng mga kababaihan, napakarami nito na nagpunyagi, nagsikap, nakibaka, yung iba nagbuwis ng buhay para marating natin ang kinalalagyan natin ngayon. Subalit, malaki pa rin yung ating kailangang habulin. No? Ibig sabihin, marami pa tayong kailangang i-address na mga problema para talaga masolusyonan yung mga basic problems ng mga kababaihang Pilipina. No, at ito na lang, alam niyo yung mga babae, yung sa atin talagang kasaysayan, malakas talaga ang mga babae. Kung naaalala niyo sa bago tayo sinakop ng mga yung pre-colonial era. Babaylan, katalonan ang mga kababaihan. At pagbabaylan ka, yan ang number 1 indicator na mataas ang posisyon ng babae sa lipunan. Kasi ikaw ang tagagamot, ikaw ang spiritual leader. Ikaw ang katulong ng datu sa mga pagpapasya bukod sa konseho ng matatanda. Ikaw ang tagapagsanay ng susunod na salin-lahi. No, ikaw ang keeper ng mga values, halagahin. Partner, kumbaga. And history. Oo. Partner, hindi inferior. Mataas na partner. May sariling dinadala, kumbaga sa komunidad, sa pamayanan. At saka,
ikaw din ay productive noon. Magsasaka ka, mamamayok, mga hobby, gumagawa ng alahas. Again, babalik tayo, kasama Professor, sa trade transaction, ayan, di ba? Yung sinasabi mo kanina, yung financial independence. Oo. Hindi siya echepuera. Hindi siya yung walang konsepto ng pambahay ka lang. Talagang partner sa productive and reproductive na sphere, no? Pero pagdating ng Spanish time nga, panibagong morality, yung dala-dala nitong bagong kapangyarihan na sumakop sa atin, dito na rin papasok yung ideology na dala-dala nila. Ang babae pantahanan lamang, ang lalaki ang padre de pamilya, no? At mag-aantay ka kung anong sasabihin sa yung gagawin mo. At saka yung parang yung view na kailangan mahinhin kang kumilos. Oo. Hindi ka basta-basta nakikipag-usap sa mga kalalakihan. Tama. Oo. At nang dumating ang mga Amerikano, nagkatrabaho nga yung mga babae kasi nagbukas ng mga pagawaan dito. Maraming na empleyo. Yung sa latter part ng 19th century, ang pinakamaraming empleyo yung pagiging sigarera din yung nagbibilot ng tabako, no? Yes. So, pagdating ng American colonial period, mas na-maintain yan at mas may iba pang pabrikang nabuksan. So, nagtrabaho yung maraming naging kababaihang manggagawa. Kaya naman, dito rin naman mas nag-develop yung tinatawag na problema ng double burden. Di ba? Parang katulad ng mga lalaki, oppressed na kayo sa loob ng pagawaan, inaapi kayo sa mababang sweldo, hindi makataang kondisyon sa paggawa. Pagdating sa tahanan mo, ikaw pa rin ang gagawa. Tagalinis, tagalaba, tagaluto. Diba? Yung traditional, hindi naman natin nilalahat, pero yung mga classic o yung mga traditional na pag lalaki lalabas, maghahanap buhay, kailangan na, noon naman to, alam ko marami na rin pagbabago, ina-expect niya na pag uwi niya, ay pagsisilbihan siya ng asawa niya, 'di ba? Kailangan nakahanda na yung kakainin niya, magpapahinga siya, hindi mo siya pwedeng istorbohin, manunod muna siya ng TV kasi napagod siya buong araw sa paghahanap buhay Pero kapag ang babae naman ang naghahanap buhay 8 oras na nasa labas ng pamamahay, medyo may kaisipan pa rin, pag uwi mo ikaw pa rin ang tuturo sa mga bata, yung mga hindi pa natatapos na gawain ay gagawin mo, kung kailangan pa magluto, no? Sisiguraduhin mo na bago ka umuwi may kakainin ang iyong mga kaanak. Hindi, kahit na nagtatrabaho ka sa labas, yung responsibilidad na nakaluto na ba? Ano bang kailangan natin? Mamamalengke pa ako kasi bago ako umuwi, mamamalengke muna ako at mag-grocery para pag uwi ko ihahatag ko pa yan mga yan. At bago matulog, 'di ba? Papasok ang mga anak sa eskwela, kailangan nakaayos na ang mga gamit nila. Ina-expect natin na ang nanay ang gagawa niyan, hindi ang tatay. In a traditional pero marami na ring, I'm sure marami na ring mga pagbabago Marami at na pag rin. aktibo ka sa labas, halimbawa may kulang ang inyong pinansya at meron kang extra economic activities, pinagsususpetsahan ka pa, 'di ba? Na nalalaki ka at mga katulad na masasamang bagay na Prof, marami akong kilala Actually, ang mga nanay ang nag-iisip pa ng mga kung saan pa pwedeng humanap ng ipagdurugtong ng pamumuhay nila, 'di ba? Pag kulang ang inuuwing sweldo ng asawa, talagang yung babae ang naghahanap ng paraan na mairaos yung day-to-day na pangangailangan ng pamilya niya. Ano pwedeng kaya ako mga ngalakal, di ba? Babae talaga yung malakas sa isang pamilya. Siya ang tagapagdugtong ng buhay, tagapagluwal, tagapagpanatili, tagapagdugtong sa lahat ng pagkukulang. At saka napansin ko lang din po yung pagdating dun sa mga anak, halimbawa sa pag may activity sa eskwela, laging nanay yung active. For example, sa mga PTA, yung mga ganun, laging nanay, halos laging yung active sa mga ganun na activities. Sa ating kultura talaga, nurturing center talaga ang nanay. Giver of life, nurturing center. Pero hindi maganda siguro na matamo din natin na ang mga tatay din, actually dapat ay nurturing center. Then part din sila ng pag-nurture, pag-aalaga, pagtataguyod ng pamilya ng mga anak nila. Hindi ito
hindi ito papel lamang ng babae. nanay. Kaya nga 'di ba mas gender neutral din ang language natin kasi ang term natin ay magulang, 'di ba? Ang pagmamagulang ay papel ng babae at lalaki. Parenting. Tawag natin parenting kasi parang parent, hindi lang siya nanay, tatay. So, ang tingin ko nga, kumpara pa doon sa ating mga kasamang, mga iba pang Asian nations, relatively, maganda ang posisyon ng babae dito sa ating bansa eh. Ilan na ang ating nakadalawang pangulo na tayo na babae. Tama ba? And tayo yung first in Asia. Oo, na nagkaroon ng pangulong babae. Ang ating vice presidente ngayon ay isa ring babae. No, noong tumakbo sa nakaraang national elections, 'di ba? Ilan siya ang 'di ba? May the last woman win, 'di ba? So maganda talaga, maganda na rin sa ating Pero parang feeling natin palaging kulang pa. Kanina Professor, 'di ba pinag-uusapan natin off air yung yung pagbibigay ng kapangyarihan sa isang babae. Hindi lang 'yan nangyayari sa sa bahay yung gender equality ng babae at lalaki. Ang kinikwento ko nga sa iyo kanina, 'di ba, bilang isang doktor, hindi ko ba maintindihan dahil ang mga pasyente ko, dahil wala naman akong pasyenteng lalaki dahil ako isang obstetrician, so lahat ng pasyente ko ay babae. Ang goal ko sana yung maging in control ba sila, yung hindi yung pagkatipong ikaw nang bahala kasi ikaw naman yung doktor, ikaw yung nakakaalam. So parang part ng pagkakaroon ng empowerment, yung makapagdesisyon sila ng sarili nila base sa lahat ng impormasyon na binibigay sa kanila. So it's not, you're not handing your autonomy, yung sarili mong kakayahan sa ibang tao, mapababae o mapalalaki, dahil mas mataas ang paningin mo in terms of power nga, 'di ba? Yung authority, yung position sa society, sa lipunan. So yun yung gusto natin na maisulong din, 'di ba? So hindi porke doktor 'yan, sabi mo na babae, sa teachers din, yung sa mga guro, yung any person na within na nasa mas mataas na position, parang hindi na ba tayo pwedeng umalma, umangal o magtanong dahil mas mataas ang posisyon nila. So it's not really just about women empowerment. It's about having control. Yung boses natin ay marinig. Oo. At saka basic dyan, yung yung access to information at saka yung karapatan sa edukasyon. Kasi kailangan talaga ng babae na alam niya yung nangyayari sa kanyang katawan. Tulad nga ng nasabi mo, hindi niya basta pinauubaya lang sa doc, kayo na ang bahala sa akin. Diba? Kasi alam mo yung needs mo, alam mo yung may nararamdaman ka. Kung alam niyo ganun ka basic ang kawalan ng kaalaman ng especially sa mga maralitang kababaihan, hindi talaga nabibigyan ng attention ang kanilang katawan, kalusugan, yung kanilang pangangailangan, at kulang na kulang ang information na ibinibigay sa kanila. May time pa na kunwari sa Manila noon binan for mga 8 taon ang family planning. Syempre kasama diyan yung information dissemination, yung pag-aaral. So napapagkaitan ng impormasyon at hindi nga sapat ang edukasyon. Yan ay malaking salik sa disempowerment o yung paghina ng mga babae na to take control of themselves. So, kailangan ng information and education para rin mas maalam ang mga babae at mas makagawa ng desisyon at mas magkaroon sila ng control sa kanilang sarili at kinabukasan. Matanong ko lang, Professor Naka, may datos ba tayo? Kasi ngayon, di ba, pasukan na. Dati-rati kasi, nung unang panahon ito, di ba, ang naiiwan sa bahay, yung babae, parang, hanggang high school ka na lang, kasi ikakasal ka naman, mag-aasawa ka naman, so hindi ka na mag-aaral, High school, pag wala na tayong pera, okay ka na dyan, ipapakasal ka na lang natin. Pero ang lumalabas na datos ngayon yata sa ating bansa ay parang mas marami pang mga kababaihan ang nasa eskwela kesa sa lalaki, di ba? Oo, kahit na nung yung sa Manila area, ganun din yung resulta ng pag-aaral ko. Mas maraming, sa Tondo na lang, mas maraming babaeng nakakatapos ng
kolehiyo mas mataas kesa na sa antas. lalaki. Oo. Pero magugulat ka, mas maraming babae ang hindi nakakapagtrabaho kesa sa lalaki. So, maraming factors So, yan. disconnect na naman yun, ano? Yung iba oportunidad. kasi, mas gusto nila, sa bahay ka na lang, alagaan mo ang kahit na pamilya learned, natin. kahit na mas mataas ang antas ng kaalaman ng babae, parang hindi tama na siya yung nasa labas, siya yung kikita. Diba? Although medyo nabibridge ang gap pagdating sa middle class, sa mga nakapag-aral, no, mas tanggap ng mga lalaki dyan, sa uring yan, ang dapat may career din ang asawa Ang nila at babae. nagkakatulungan sila. Tama. Mas malaki yung problema doon sa nakabababang saray, no, na tulad nga nung resulta ng aking pag-aaral sa urban poor communities, parang mas feudal, ano, at mas macho yung mga lalaki. Talagang kahit naghihirap na, pero gusto ng lalaki, alagaan mo lang ang pamilya natin. Mas malakas ang trend sa ganon sa kanila. Pero ayun nga, nabanggit nyo nga kanina na maraming naging pagbabago na nga in terms of women empowerment simula noong unang panahon, pero marami pa ring issue na kinakaharap ngayon. Kaya sa ating pagbabalik, yung mga issue na yan naman yung pag-uusapan natin, lalo na yung mga very recent na merong mga nababanggit yung mga elected officials natin tungkol sa mga kababaihan. Tingnan natin yung struktura ng ating kinabukasang, yung trend ng ating magiging kinabukasan. Kaya yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng Usapang P dito pa rin sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na't makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako, tayo sa DZUP 1602. Kasali ka. Sinisinta kita. Iniibig kita. Iniirog kita. Ninanais kita. Mahal kita. Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali. Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit. Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka. Ako si Mark. Ako naman si Carlo. Nung una ko siyang makita, Alam ko na. na siya na talaga ang gusto kong makasama habang buhay. My name is Lily. I love Daddy Carlo and Daddy Mark. I may not have a mom, but you know what? I have the best daddies in the world. If a child can view all genders as equal, why can't everyone else see the world through the eyes of a child? Fight for gender equality. A reminder from DZUP 1602, kasali ka. Usapang P. Puso, Pamilya, Puson, puwerta. At nagbabalik po ang Usapang P. At ito nga ang pinag-uusapan natin ngayon ay Usapang Women Empowerment o pagsasakapangyarihan ng kababaihan. Ako pa rin po si Gel Caraan. Ito naman po si Doc Faye. And At ang of aming pong course, panauhin. I see Professor Nak. Yan, good morning. Yan. Magandang umaga po uli, ma'am. Medyo ito na, nangangalahati na tayo sa ating episode ngayong umaga na paglaban at pagsulong, women empowerment. So medyo umiinit na ang usapin natin. So nakita naman natin yung yung posisyon ng kababaihan noon, yung kasalukuyang posisyon natin sa ating pamayanan. Silipin naman natin sa ating pamahalaan kasi bagong-bago, 'di ba? Bagong niluluto pa lang, nakasalang pa lang. Actually, itong sa katapusan ng buwan na ito, lalabas pa lang yung mga niluluto.
kumbaga. Iyahain sa atin. So hangga't hindi pa siguro natin nakikita ng yung totoong appointment, hindi lahat ay parang medyo kinda haka-haka. Pero Prof, ito lang yung kasi yung sa balita na so far as of up to yesterday, di ba? Naka-appoint na ng 23 na cabinet secretaries. May mga flinote na pangalan. At saka may 18 other officials to key government bureaus and agencies. Pero sinisilip ko kasi yung mga kapangalanan dito, parang puro mga kalalakihan. Ang matunog lang na pangalan ng kababaihan ay dadalawa, yung sa ating Education at saka sa DSWD Social Works, di ba? Social Welfare and Development na talaga galing pa sa atin. Si Professor Judy Taguiwalo. Yung for education din, si Professor Leonor Briones. So, parang sila lang yung matunog na mga kapangalan ng mga kababaihan. So, may maikokomento ka ba ukol dito sa ganitong mga kaganapan? Oo. Maganda sana sapagkat historically, sa aking pag-aaral ay ang participation ng kababaihan sa politika ay umabot na sa mga 20 to 25% sa lahat ng levels to, mula sa local hanggang sa national. Tapos nga nagkaroon na rin tayo ng 2 beses na babaeng pangulo, no? Maganda sana ang trend pataas, yung mas marami, mas malakas ang participation ng kababaihan sa mga decision making levels ng ating bayan. So dapat siguro na ma-consider ni President-elect Duterte na tumingin-tingin pa sa mas malawak na lawakan pa ang paghahanap, no, dahil I'm sure sa puntong ito maraming kwalipikadong kababaihan na maari niyang makatulong sa pamamahala ng bansa, no. Pero may isa pa akong gustong puntong ilabas dyan, na hindi naman garantiya na porket maraming babae sa kabinete or sa decision making levels ay matitiyak din na makakapagsagawa ito ng mga patakaran at programa na para sa pagpapalaya o empowerment ng kababaihan. Kasi meron din namang mga naging problema sa ilang kababaihan before, na yun nga ang ibig ko sabihin, hindi guarantee yun. Na pag babae ka ay isusulong mo ang mga karapatang pangkababaihan. In much the same way na hindi naman porke puro lalaki yan, wala rin itong kapasidad na magsagawa ng mga patakaran at programang pro-people. Yes. No? Dahil marami rin akong ilang kilala, hindi naman marami, pero yung ilan na halimbawa, pwede nating sabihin si Kapa Eng Mariano sa Agrarian Reform, si Joel Maglungsod, Undersecretary sa Labor, sila Secretary Bello. Ito yung mga nakilala ko ng progresibo na na inclusive. Oo. Ang mga programang isinusulong ang mga batas na sinasagawa ay inclusive. Yes. Kaya ako, ang paninindigan ko dyan ay hindi lang yung kasarian ang titingnan. Kasarian at saka yung mga political standpoint, yung track record nila sa paglilingkod sa tao. No, hindi automatic kasing pagbabae rin may track record ng paglilingkod sa tao. So, babae man yan o lalaki man yan, dapat nandun yung track record sa paglingkod sa tao, mapagpalaya at talagang hindi tayo ililigaw, no? Talagang aalagaan ang ating kasarinlan, ang kalayaan natin, ang territorial integrity natin, ang social services, and economic development. Sa akin talaga napaka-importante yung mga anti-poverty na yung pagsulong ng pag-angat ng antas na o kalidad ng ating pangkabuhayan. So parang paikot-ikot lang bumabalik na naman sa kahirapan. Paano ba natin iaangat ang antas ng kabuhayan natin, So hanggang ngayon pa rin tayong kasi very, syempre babae, nanay, ang aking nakikita lang ay 2 lang yan. Edukasyon at saka
kalusugan. Very ano lang ako doon naka-focus ako doon hanggang ngayon wala pa rin tayong, hindi pa namin nakikita kung sino ang i-appoint na Secretary of Health, so hindi natin masabi pa, tsaka hindi ko nakikita yung programa pa ng ating magiging bagong pamahalaan, so tayo, antabayanan natin yan, wait and see pa tayo. Yan. So tingnan naman natin yung, di ba, syempre kasi ito mainit na talaga to ha. Isa rin ito sa dahilan kung bakit isinusulong natin itong issue na to ngayong umaga na ito. Yung nangyari nung isang linggo na stance ni, di ba, kaya nga ngayon wala na raw muna siyang press con, di ba? Hindi na muna siya magpapa-interview dahil doon sa bruhahan na nangyari last week. Yung ang sinipulan niya at catcalling ang sabi nila. At saka syempre, even before naman, bago naman natin siya naging Pangulo, during the campaign period, naka-notorious naman siya, di ba? Sa kanyang love for women. Mahal na mahal niya tayong mga kababaihan talaga. So, mahilig siya mang-akbay. Parang pahalik-halik sa mga kababaihan. Even during official functions. Kasi gano'n naman daw talaga siya. So, ano ba yan? Ituturing ba itong sexual harassment? Professor, tingnan natin. Oo. Yun ay, bahagi talaga ng sexual harassment. At ang sexual harassment kasi yan ay depende yan dun sa perception ng tumatanggap. Kung nagiging uncomfortable ka talaga, 'di ba, dahil dun sa naturang aksyon, nakakaharasyon o nakakapanligalig yun sa iyo. Bagamat ang hindi maganda at kailangan part din niya ng change. 'Di ba, sinasabi kasi ang slogan, change is coming. Yung ganong practice, ugali o nakahiratian ng ating bagong Pangulo ay maganda ring mapag-aralan niya na baguhin kasi nakakapagbigay ito ng eskandalo sa iba at uncomfortable feeling sa mga kababaihan. Kung titingnan natin, hindi naman siya isolated, hindi siya nag-iisa. Maraming ganyang lalaki. It just so happen na syempre siya yung Pangulo, kaya talagang all eyes on him. Oo, all eyes on him. Talagang litaw na litaw, hayag na hayag. At para sa akin, hindi magandang ginagawa. Kasi titingnan mo palagi dyan yung long-term effects nito sa mga nakakita at nakakarinig. 'Di ba? Na pwede na palang parang magbibigay lisensya yan lalo sa mga kalalakihan na napakadali na nilang gawin yon, na pwedeng mag-border yan sa pambabastos sa kababaihan. Pwede niya i-claim na nagbibiro lang siya, nagpapakwela, nagpapacute, pero hindi naman ganon palagi ang bagsak sa mga tao. Siya ay tutularan, whether we like it or not, magiging example yan at makakapagbigay lisensya yan sa iba ngayon na madali na lang gawin itong pagyapos-yapos, paghalik-halik, kasi okay pagsipol-sipol. Oo nga. Kasi nalilegitimize, tapos nai-institutionalize. Kahit na sasabihin mong, sabi naman po nung journalist na involved, wala daw. She didn't take offense. Hindi naman din daw. Tapos pag kailangan daw tignan yung konteksto, kasi magkaibigan naman daw sila. Para sa akin lang ito, na posible talagang hindi siya na-offend dahil baka nga magkakilala sila at kabisado niya yung pagiging mapagbiro ni President Duterte. Pero ako halimbawa na hindi ko sila pareho kilala, nagulat ako at parang uncalled for para sa akin sa isang official or formal na press interview, conference. Diba? May ganong klaseng sabihin nating pagpapakwela, kung pagpapakwela yon sa bahagi niya. So, hindi pare-pareho ang tanggap ng mga tao doon. At para rin sa akin, mabuting wala yung ganoon sapagkat, yun nga, yung malilegitimize or mai-institutionalize ang kultura na in the long run ay hindi paborable para sa mga babae.
Ganun. So no matter what the intention of the person is, kung na-feel nung tao na naharas siya, that's harassment. Yes. Kahit na anong intention pa. Yun yung nasa batas yan. Yes, diba? kasi Kahit na yung wala, nasa, yung nasa receiving end. Oo, nasa receiving end. Siya ang magsasabi na na-offend ako eh. Oo, ikaw halimbawa, nagbiro ka sa akin, sa'yo, biro lang yon. Pero ako pala, eskandalo na, o ako ay, very uncomfortable ang nararamdaman ko na, kaya sexual harassment yon. Tsaka alam ko yan, hindi naman kung kunyari babae o lalaki. Pwede naman kahit sa lalaki mo siya ibinabato, basta't ang pakiramdam noong nakatatanggap ay hindi na siya nirerespeto yung pagkatao niya, yun ay isang form of harassment. Yes, pwede itong sa ibang kasarian. Like, yung may mga lalaki din na nakakaramdam sila ng harassment. Like, may isa akong prof na nakausap. Ito naman ay nanggagaling sa pagbibiro mula naman sa sektor ng LGBT, isang grupo na binibiro siya ng binibiro, and talagang uncomfortable siya. He felt harassed din dun sa pagbibiro ng ganon. And nangyayari din to sa LGBT, nahaharas sila ng mga lalaki ng babae dahil din sa maaring birong nakakapagmaliit, nakakapanligalig sa kanila. Hindi lang po yun dyan sa ganyang mga ikikwento ko na nga rin lang po sa amin. Kami po mga kababaihan. Ito nga, ang peg nga natin ay strong, independent women. Minsan po, kaming mga obstetrician gynecologist, pagka nag-o-opera din naman kami, kasing bastos din lang naman po kami ng mga kalalakihan. So, magkakasama kami dahil nga ang aming realm of expertise ay reproductive system, hindi rin may mga pagkakataon na syempre ang biruan namin ay yung tinatawag nating berde. So sa operating room, meron kaming mga kasamang mga lalaki, pwede yung lalaking nurse, lalaki anesthesiologist. Hindi naman porke lalaki sila ay hindi mo na i-assume na okay lang sa kanila. So minsan may na-offend din kami na alam mo, parang hindi mo iisipin wala, sino ba naman pwede mo bang i-apply yung sexual harassment na term na ang aggressor ay babae? Sa tingin ko oo, kasi it doesn't have anything to do with yung gender nga, kundi yung pagmamaliit, 'di ba, yung pagkawalang respeto sa pagkatao ng isang individual. Tama yun. At ito po, bukod po sa sexual harassment, isa pang issue ngayon yung tinatawag na rape culture o yung kaakibat nito yung victim blaming. Ano po yung masasabi ninyo tungkol dito? Yung kapag merong isang babaeng naghahasa, sa kanya pa isisisi na nakainom kasi siya o ganito kasing suot niya. Yung burden of proof na kasalanan mo yan inattract mo kasi siya na naaraw siya dahil ganyan ka. Oo, yun nga bahagi ng patriarchal culture, yung sinisisi sa babae na kasalanan niya kung siya ay na-rape kasi ang iksi ng suot mo, kasi yung neckline mo, ang baba. Nakainom ka. Kasi nakainom ka. Ang gaslaw, no? Ang gaslaw ng mga galaw mo. So, pasensya kaya na pala mo. At ang nag-iisip niyan, hindi lang lalaki. Pati babae. Babae at lalaki. Actually, at lahat ng kasarian. So, totoo lang bilang mga magulang, ganyan nga ang trato natin sa mga anak nating babae. Umayos ka, ha? Para hindi ka mare-rape dyan na paglabas mo. Ayusin mo yung... Kasi nga, ganun nga yung pinalalaki nating kaisipan. Oo, hindi normal ang rape. Ang rape ay krimen. So, lahat ng bagay, ugali, practice na nakakapag-institutionalize ng normalidad ng rape ay mali at dapat kondinahin. No, kasi ito ay violation ng pagkatao. Pero respeto sa kababaihan, tingin ko minsan tayo rin ang may gawa Pag tingnan mo ang mga media, tayo ay parte ng media, 'di ba? Yung tri-media, yung print, yung ating radio, yung TV. Visual, 'di ba? Yung makikita mo yung kung paano na objectification ba ang tawag doon? Parang hindi na kasi tao ang tingin kadalasan sa mga babae. Pwede siyang dekorasyon ng kotse. 'Di ba? Kung magbebenta ka ng kotse, magbebenta ka ng
inuming alkohol. Hindi naman mga lalaki ang pinapakita doon. Sino bang mga nagbebenta? Tingnan yung mga kalendaryong nakasabit sa bahay-bahay ng mga yung tinatawag natin mga mahihirap, di ba? Ang kanilang mga poster ay mga bold, di ba? Mga kababaihan. Oo. Ito nga, kasi tayong lahat ay produkto ng sexist culture, no? Sexistang kultura. At lahat ng institusyon sa lipunan ay guilty sa pagpapanatili ng ganyang kultura, no? Ibig ko sabihin dito yung pagpapanatili ng pagtingin na ang babae ay sex object, no? Ito nga yung sinasabi niyang objectification, pangkama lang sa layman's term, no? O sa karaniwang lengguwahe ng tao, pangkama, maganda, kaya nga 'di ba pag sa advertisement, kailangan pag nagpo-promote ka ng alak, hindi lang kabayo, kundi may isang nakabikining nangangabayo, hindi ba? Yung mga slogan na nakatikim ka na ba ng 15 anyos? May mga innuendos, may mga double meaning di ba? So, tayo rin yun eh. Itong sexist culture na to ay dapat binabaka natin. Kasama ito sa education. Dapat sa lahat ng pagkakataon na maisisingit natin sa ating lektura, sa curriculum, ang tungkol sa objectification ng kababaihan ay gawin natin. Ganon din ang mga nasa media. Kailangan magkaroon talaga ng gender guidelines sa media kung gusto nating ma-promote ang isang kultura na ligtas sa seksismo o malayong-malayo sa seksismo. Lahat, pati language, 'di ba? Ang seksismo ay nagta-translate din sa language. So lahat ng termino, lingwahe, kataga na nagdi-discriminate at nagre-render sa babae o LGBT man yan na invisible, kailangan i-correct, no? Kaya nga hindi na chairperson dapat. Madalas ko tong marinig sa academe pag nag-meeting kami. Chair na lang. Or chair, At saka yung mankind na dapat ay humanity. Oo. Madalas yan sa mga konferensya. Kahit minsan kasi automatic naman yun dahil lumaki tayo ganun naman na without really meaning na mag-discriminate tayo. Pero yung mga tinatawag nga natin, sinasabi natin kailangan gender sensitive lahat ng ating mga appropriate, politically correct ang ating mga termino na gagamitin. Pero hindi ganun kadali. Yes, kasi pinanganak tayo, dinatnan na natin yung mga script na yan sa lipunan. So, yan na rin ang na-internalize natin at yan din ang ginagamit at napopromote. So, it's a good thing na napapag-usapan din kasi nahihimay-himay natin, nauurirat natin ang mga nasa likod ng kaisipan na yan. No, bagamat yung pagko-correct ay siguro, no, it will take time. Kailangan ng mahabang panahon para mag-remold, pero maganda ngang aware na tayo ngayon. Generational nga siya, Prof. Nak, di ba? So, tingin ko pa rin, nagsisimula pa rin yan sa ating maliit na tahanan. Kung mulat lahat ng mga tao, yung respeto sa kanya-kanyang pagkakaiba, diba? Una na lang yung uniqueness na lang ng bawat isa sa atin, no? Kung hindi mo nilalagay ikinakahon ang isang tao na ito ka ha, o ako pala simple lang ako, 'di ba? Pag boy and girl ang aking magiging baby, o kailangan maghanda na kayo kulay blue. Dapat ikaw blue. Pag girl ang nasa sinapupunan, makikita mo tayo rin 'yon. Kailangan ang mga ireregalo natin ay puro pink. Diba? So, tayo mismo ang culprits, kumbaga, no? Oo. Tama ka, kasi ang pamilya, ang basic institution sa pag-alaga, pagmamolde ng isang tao, no? Pero ako naman, ang na-realize ko, kahit na tama ang papalaki mo sa anak mo o gender sensitive ang pagpapalaki sa anak mo, ang lakas ng impluwensya ng media at saka ng kaibigan. Yes. So nagugulat din ako kapag kasi may isa akong anak na lalaki, tapos meron siyang parang anti-gay statement or nagkukwento siya na sinabi nila ganito or biniro nila o nag-remark siya ng ganito,
Na hindi naman ganun sa amin. Wala kaming ganun, ano. So, nare-realize ko ang lakas ng media at saka ng mga friends, ng peer sa development ng tao. At maging ng mga eskwelahan, ano? At ng pati ng simbahan, ng religion. Simbahan, kanina. Ayun, last 2 minutes nga. Hindi ko pa nga naipapasok yan eh. Kasi nga yung sinasabi natin, pinag-uusapan nating patriarchy. Kasi dayo nasabi natin nung unang panahon, malakas ang boses ng kababaihan. Kaso nung tayo ay sinakop, ayan, dahil nga dinala rin ang relihiyon sa atin na, again, meron ding ito ka lang dahil babae ka, ito lang ang role mo sa Bible, ganito ka rin lang. At saka kung linggo-linggo nakaka-receive ka ng sermon na ang babae pantahanan lang, sumunod kayo sa asawa nyo, mapailalim kayo sa asawa nyo. Sukob po ang sakop at sukob. Sakop kayo sa asawa nyo, ganyan. Mamomold ang relihiyon ngayon ay talagang nagiging sagabal sa total na paglaya ng kababaihan, 'di ba? Sila rin naman instrumento. Sila rin naman yung umangal at talagang pumipigil para maisabatas ang RH bill noon, 'di ba? Yung mga bagay na ayoko na munang pag-usapan at hahaba ang ating dahil syempre may mga team buhay, team patay pa sila kung natatandaan na napaka-unfair. Diba? Dapat walang ganun eh. Pag pro-family planning ka, hindi necessarily abortion. Anti-life ka sapagkat gusto mo nga ng maayos na buhay sa pamilya mo, kaya gusto mong pag-aralan yung tamang spacing, and others. Again, babalik tayo sa respeto ng human rights. Pagkatao. Yes. Sa paniniwala ng bawat isa at inherent na pagkakaiba-iba ng ating value system. Basically, it will all boil down sa respeto. Yan. So, yan po ang ating usapang women empowerment o pagsasakapangyarihan ng kababaihan. Ang bilis nga ng oras. Ang bilis, ang dami pa nating pinag-uusapan, ang dami pa nga saklaw dapat no? Hindi kasi ganun kadaling pag-usapan ang pagbibigay. Ano nga yung Tagalog word ng pagsasakapangyarihan. Pagsasakapangyarihan ng kababaihan. So, ayan, siguro magkakaroon dapat tayo ng part 2 para dito. Ang dami niyang tingnan natin, pagkatapos nito, let us see ang mga after how many months, di ba? Siguro after 6 months kasi yun ang taning na binibigay natin sa mga pagbabago after 100 days. Oo, di ba? Ganun naman talaga, di ba? Yung honeymoon stage. Tingnan natin kung ano yung mga pagbabago na, yung mga, hindi naman yan makikita agad-agad, di ba? Pero syempre, meron tayong mga flags, may mga signals tayo. O kung meron mang pagbabago, pasulong o pabalik. Tama. At ano yung mga nagpatuloy, ano yung nagbago? Continuity and change. So yan ang aabangan natin, pero para sa araw na ito, yan muna ang kabuuan ng Usapang P. Kaya abangan nyo kami next week. Friday po ulit, alas 10 ng umaga hanggang alas 11 ng umaga. Ito po ang Usapang P dito sa DZUP 1602. Kasali ka! Usapang P. Puso, Pamilya, puson, puwerta.